Okay, let's have this one. A polynomial function in standard form. Y equals x to the fourth minus 3x cubed plus x squared plus 3x minus 2. Paano ba natin hahanapin ang kanyang x-intercepts? Para mahanap ang kanyang x-intercepts, kailangan mailagay natin siya sa tinatawag na factored form. Okay? So, if we are going to observe, the degree of the polynomial that we have for this is 4. Since the degree is equal to 4, so ilang factors mayroon po tayo? Or how many possible values of x? Yun na rin yung bilang ng kanyang x-intercept. Okay? Dahil 4 sila, so gagawa po tayo dito ng 4 na quantity or 4 na factors. Paano po yon? So let's have this one. Y is equal to first factor, second factor, third factor, and the next one is fourth factor. Okay? So since we have our x here, automatically, on the first term, we have x, 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 and x. Okay? I hope that's clear. Now, class, magpo-focus tayo doon sa ating number. Pag minultiply po natin yung first term na yan, okay, syempre, makuha natin sagot ay x to the fourth. And of course, yung ilalagay po natin dito sa last term ng first factor, last term ng second factor, last term ng third factor, at last term ng fourth factor, pag minultiply yan, ang sagot naman natin yung ating last term or constant term, which is negative 2. Very good. So, anong gagawin natin doon? First one, unti-untiin natin. Punta muna tayo sa tinatawag nating first factor. Okay? So, paano natin makukuha yung first factor? First, we are going to apply what we have learned from remainder theorem. Pwede yon. Okay? So, marami kasing paraan dyan. Pero pwede muna tayong gumamit ng tinatawag na remainder theorem. So, paano po sa ating remainder theorem o yung ating RT? Okay? So, first one, kukunin natin yung ating given polynomial function which is in standard form. Okay? Kukopyahin po natin siya na kung saan yung ating x ay papalitan po natin ng isang number. Okay? So, we are going to assume now that our x, okay, will be substituted by any number. But, let's start with the number 1. Okay? Kasi yun po yung mabilis at madali lang po. So, ang gagawin natin, papalitan muna natin lahat ng ating x ng parenthesis. Very good. So, this one will become, x to the fourth will become quantity or parenthesis, then we have fourth. Okay, very good. Then we have, just follow this one, minus. Okay, continue, 3, parenthesis or 3x cubed plus x, which will be parenthesis now, square, plus 3x minus 2. Again, so lahat lang ng ating x, pinalitan lang po natin ng parenthesis kasi magsasubstitute tayo. What number? We have 1. Sir, saan galing uli yung 1? Yan po ay inassume natin. Naghahanap po tayo ng kahit anong number na pwedeng ipalit sa x. Okay, so let's try it now. Substitute by 1. And let's observe what will happen. Okay, so whatever the answer for this will give us what we call the remainder. Kaya nga siya tinatawag na remainder theorem. So kung ano may maging sagot natin sa dulo, y is equal to, kung ano man po yan, ang tawag po natin doon ay magiging remainder. Okay? So, how are we going to solve this or simplify this one? Like what you have studied from grade 8, you are going to simplify algebraic expression or evaluate the algebraic expression. So, what is now 1 raised to 4? Our 1 raised to 4 is equal to 1 times 1 times 1 times 1. Our answer will be very good. So, our answer for this is equal to 1. Okay. Observe that we have this one, 3 and 1 cube. So, first, simplify muna natin yung may exponent. Saka natin i-multiply yan sa 3. Tandaan, ang ibig sabihin ng magkatabi ng parenthesis at yung number, that is multiplication. So, again, ang gagawin muna natin, simplify 1 cube. That is 1 times 1 times 1. Our answer for that is equal to, very good, 1. Okay? So, yung 1 na yan, ay hindi pa po yung ating sagot sa part na yan. Ang gagawin natin, i-bring down natin yung ating negative 3.
Okay, bring down negative 3. And that means 3 times 1. Very good. Okay, so that will become 3 times 1. Then after that, continue. So you are going now to have bring down plus. And what is the answer for our 1 square? 1 times 1. What is the answer? Very good. So the answer is equal to 1. And then right here, oops, automatically, dahil po wala na po siyang exponent, understood, 1 yung exponent nun. So dahil wala na siyang exponent dito, pwede na po tayong magkaroon ng direct multiplication. So just copy right here, bring down plus. Okay, and then after that, 3 times 1. Okay, just multiply the numbers, 3 times 1. Your answer is equal to 3. Very good. And then after that, what will happen to minus 2? Just bring it down. Okay, so this is now minus 2. Okay, and then class, we are going to answer or simplify all of them. So para magawa natin yon, kailangan po nating simplify or tanggalin muna itong parenthesis na to, yung mag-isang parenthesis na yan. What does it mean by 3 times 1 again? 3 times 1 is equal to 3. Very good. So pwede natin burahin yan. Buburahin ko na siya dito. Ayan. So what is the answer for that again? 3. Okay. So, remember, yung minus ay nandun pa rin po sa kanyang pwesto. Okay? So, if you are going to observe class, we have all the numbers there. Okay? Napakarami nila, di ba? Ang gagawin natin dyan, pag samasamahin natin lahat ng positive. Ayan. So, pag pinagsama-sama lahat ng positive na yon, ang sagot doon ay positive, hindi kasama yung ating negative 3. Positive 1, positive 1, and positive 5, that will become positive, or positive 3 sa dulo, that will become positive 5. Okay? So again, for the last time, 1, positive 1, and positive 3. So lahat ng positive natin ay what? Is equal to positive 5. Very good. So nandito siya, positive 5 po silang lahat. How about the negatives? Negative 3, and what else? Negative 2. Our answer for them is equal to, combine, you will get negative 5. Very good. So, pag pinagsama natin yung sagot natin kanina at yung sagot ngayon, positive and negative, our answer for that is equal to 0. Very good. Bakit po 0? Dahil pareho po sila ng sign, o pareho ng number, magkaiba lang po sila ng sign. So, we have this one. Our answer for that is equal to 0. So, since your y is equal to 0, your remainder is equal to 0. And what does it mean kapag ang remainder natin ay equal sa 0? Kapag ang remainder natin ay 0, ibig sabihin, yung ating magiging sagot dito sa value na to, okay, sa x is equal to 1, okay, that will become a factor for the given polynomial. Okay? So, para maging factor siya, kailangan mawala po yung ating equal sign dito. So, yung ating minus or equal sign, mawawala yan. Paano mawawala yan? Gagawin lang natin siyang equal 0. So, that will become, okay, x minus 1. Okay, para maging siyang equal 0. Pwede man tanggalin yung equal 0 sa bandang hulihan. Okay? So, kailangan lang na natin doon ay x minus 1. Very good. So, kasi ang x minus 1, okay, kapag kinuha natin yung ating value para dyan, negative 1 will be positive 1. Yun po yung ipapalit po natin sa ating x. Okay? So, therefore, what will be the first factor? Ito na po siya. So, that will become x minus 1. Ito na rin po ang ilalagay natin sa part na to, yung first factor natin. So, pwede tayo maglagay dito ng x minus 1. Very good. I hope nasundan po yon. Okay na tayo sa ating first factor, which is equal to x minus 1. Again, kapag nakakita tayo ng x minus 1 dito sa first factor, anong ipapahit natin sa x kapag gumagamit ulit tayo ng remainder theorem? Kukunin natin yung opposite nito. So, negative 1, what is the opposite of negative 1? That is equal to positive 1. So, di ba ganun ang ginagawa din natin? Yun na rin po ang mga sagot natin sa tinatawag nating x-intercept. Gaya na po ng pinakita ko sa inyo dati, kung ano po yung nandito sa loob na kasama ng x natin, then opposite sign, yun na po ang tinatawag nating x-intercept. Okay? At remember, siya na rin po yung ating ginagamit sa ating synthetic division. Kapag po gumamit tayo ng synthetic division para mahanap ang ibang factors na to,
Okay? So, pupunta po tayo sa tinatawag nating synthetic division. Ganito po ang labas niyan. Okay? Magkakaroon po tayo dito ng small box. Okay? Just remember that. Na kung saan ang ilalagay natin sa small box ay yung pong number na to, which is the opposite. So, negative 1 or opposite of negative 1, we have positive 1. Take note of that. So, kailangan po, ang gagawin po natin dyan, laging opposite. Yun na rin po yung tinatawag nating x-intercept. The roots or the solution of the equation. Parang ganun. Okay? So, ngayon, para po magkuha natin yung ating 3 factors, ang gagawin po natin dyan is kukuha tayo ng isang buong polynomial para sa tatlong to muna. Ulitin ko. Kukuha muna tayo ng isang buong polynomial para po pagsamasamahin tong tatlong to so that kapag minultiply po natin yung isang polynomial na to dito sa ating first factor, our answer will be the given polynomial. Okay? So, tandaan po yon. So, ngayon, dahil po x minus 1 to, ano uli yung nandito sa ating synthetic division? We have positive 1. And then after that, what will happen to our dividend? Itong mga nandito sa part na to. Ang gagawin po natin dyan is, kukunin natin yung mga numerical coefficients. Very good. Ng bawat isa sa kanila. Kung 5 sila, okay, at wala namang nawawalang exponent, 4, 3, 2, 1, 0, okay? So, ibig sabihin yan, 5 rin po yung numbers na ilalagay mo po dito. Ayan. So, gaya ng napag-aralan natin dati. What are the numerical coefficients? Starting from the first one. So, dahil nakaayos na po siya in descending order, so this one is equal to 1. Very good. So, ilalagay natin dito sa first part is positive 1. How about the next? Very good. Negative 3. Sunod-sunod na po yan. Okay, we have negative 3. Don't forget the sign. Next one is what? Positive 1. Kasi po may 1 dyan. Di pwedeng positive lang ilagay natin. Okay, so we have positive 1. Pwede mo ilalagay yung positive basta po may number na 1. And then we have this one. Next is positive 3. So maglalagay po tayo dito sa next ng positive 3 or 3. And then the last one is what? Negative 2. So we have here negative 2. Ganyan na po ang ating first part ng synthetic division. Then after that, review lang natin. Okay, equal sign tayo. Bring down always the first number. Okay, di ba ganyan yan? Okay, so pwede tayo maglagay dito ng bring down the first number, which is equal to 1. And remember, lahat po ng malan dito, kung ano may malalagay natin yan, naka-multiply dito. Okay, so start tayo. 1 times 1. What is our answer? We have 1. Very good. Ayan. Katapat na po siyang next. Okay. Then, like what I have said last time, kapag nagtapat po yung mga lan dito, lahat po sila ay anong gagawin natin? We are going to add them. Okay. So, i-add natin to. Negative 3 and positive 1. Our answer will be negative 2. And same, multiply ulit tayo. So, we have negative 2 for that. Then, add again. Laging add pag nagtapat. The answer for that is negative 1. Then again, multiply. Our answer is equal to negative 1. Then, plus. Very good. So, our answer for that is positive 2. And then, the last part, positive 2 and positive 1, our answer is equal to positive 2. Then, of course, we are going to add them. Our answer will be what? Okay, yun yung mahalaga sa atin. Kinukuha natin, 0. Yung 0 na yan, yun po yung ating tinatawag na remainder. Tandaan po yan, that will be our remainder. Ibig sabihin, nakuha natin yung eksaktong lang dito. Ang ibig lang sabihin yan, okay, yung ating x minus 1 na kinuha natin kanina, ay siya talaga ay isa sa mga factor ng given polynomial. Okay? So, what are we going to do next? Yung sagot natin sa synthetic division na yan, which is this one, the numerical coefficient, okay? Siyempre, tatangay natin 0 dahil remainder na siya. From the start, kukuhin natin yung 1. Then, negative 2. Okay, then is negative 1 and positive 2. So, kukunin lang natin silang lahat. Negative 1, positive 2, and then lagyan natin ng x. Okay? So, we have this one. Lagyan natin ng x to. Okay? And yung una. And what will be the exponent? Our exponent must be based on our degree of the original problem or polynomial. Kung ang degree natin ay 4, tatandaan, lagi po tayo maglalagay dito sa first term natin ng ating quotient,
4 minus, very good. Ayun, lagi tayo magma-minus ng 1. Okay? So, 4 minus 1, our answer is equal to 3. Kaya po ang exponent niyan ay magiging 3. Ano uli yun, sir? So, gaya ng sinabi ko dati, kapag po maglalagay na tayo ng degree sa ating final answer sa synthetic, kukunin natin yung original problem, look for the highest exponent or the degree, and then just subtract that by 1. Mag-minus ka lang ng 1, di naman siguro mahirap yung mag-minus ng 1, di ba? So, ang gagawin natin, mag-subtract ng 1, at ito na po yung ating magiging degree. And after that, sunod-sunod na yan sa ating mga ibang terms. So, maglalagay tayo dito ng x. Then, kukunin natin yung highest dito, 3 minus 1. Again, our answer is equal to, ayan, tuloy-tuloy na yan. So, we have x squared. After x squared, we have x raised to 1. And then x raised to 0 na hindi na po natin nilalagay ang x raised to 0. Okay? So, tanggalin lang natin yung mga 1 dyan. Okay? Pwede natin burahin yan. Okay? Ito, tatanggalin niyo po ito. Ito, ayan, saka yung 1 sa unahan. Okay? So, para maayos po siyang tingnan. So, we have now x cubed, kasi natanggal na yung 1, minus 2x squared, minus x plus 2. This is now your quotient for the synthetic division. Ang ibig lang sabihin niyan, class, yung buong polynomial na to, siya po yung ating maging sagot dito sa tatlong to. Ayan. Sir, ano uli yun? Yung buong polynomial na to, siya po yung maging sagot natin sa buong, ayan, yung tatlong yan. So that kapag minultiply mo yung sagot na yan dito sa x minus 1, our answer will be the original problem or original polynomial. Okay? So, gawin natin. Ano uli yung sagot natin dito sa tatlong to? Okay, dito ko siya ilagay. Ayan po. Ang sagot natin dyan ay, ayun, x cubed minus 2x squared, yung sagot natin to kanina. Ito siya, minus x plus 2. Ayan. So, I will repeat, yung ating sagot sa synthetic division, pag minultiply po natin sa x minus 1, ang sagot natin yung original problem. So, ngayong class, ang goal natin, ipapactor natin tong lahat ng to, na ang lalabas ay ganito po. Ito pong tatlong factors na yan. Okay. Mapapansin nyo, yung ating degree dito, yung ating highest exponent ay 3. Nagkaroon po tayo dito ng tatlong factors. Okay. So, ngayon, paano natin po gagawin yan? Ang ginagawa po dyan, okay, marami pong techniques ng factoring. So, pwede po tayong gumamit ng grouping. Okay, so sulat po natin sa part na to, ha? Okay. So, ito po siya, x cubed yun pa rin po yun. Ito po. Ayan. Minus 2x squared minus x plus 2. Ayan. So, ang gagawin natin yan, mag-group tayo. I-group po natin tong first part na to. Pag-grouping kasi, pwede tayo mag-group ng tigda-dalawa. Ito po yun. Tapos, i-group din po natin tong itong part na to. Ayan. Naka-groupings lang po tayo. Hindi po naka-multiply yung dalawang yan, ha? Okay. Yan po ay naka-group. Dalawang group yan. Okay. So, hindi po multiply ang ibig sabihin ng parenthesis na magkatabing yan, kundi group po yan. Okay. Ang gagawin natin, ginawang ganyan pa, hindi kayo malito. Okay. So, ang gagawin natin, kukuhin natin yung first factor, x cubed saka 2x minus 2x squared. Observe natin na pareho silang may x. Kaya ang kanyang factor dyan ay x. Kasi po pareho silang may x. Ganun lang po yun. Common factor nila is x. Okay? And then after that, hindi lang x yun. Kung papapansin natin, mayroon tayong lower exponent. Kapag kumuha tayo ng factors or common factor, tinignan natin yung common exponent. Okay? So, yung ating 3 saka 2, okay? Titingnan natin yan. Kukuhin natin po yung lower. Okay? Square. Ang ibig sabihin nun, pareho silang may square. X square.
Okay. Para magets po yan, ganito po. Okay, para basic tayo pang element o pang grade 7. Yung isa, x cube at yung isa naman ay 2x squared. Mapapansin natin ang x cube ay 3x yan. X times x times x. Yun namang 2x squared, 2 times x times x. Kung mapapansin natin, pareho silang may x. Diba? Okay. At ito din, parehong may x din to. Itong dalawang to. Parehong may x. May isa pa sila, pareho pa silang may x. Ibig sabihin, ang common sa kanila ay tigalawang x or what we call x squared. Okay? So, ganyan din po yung tinuro sa inyo ng grade 7 po kayo. Okay? So, x squared. Medyo naghina na yung boses ko. Mahirap din pala magsalita ng matagal dito sa record. Okay? So, we have this one. Ngayon, ang ibig sabihin uli niyan, ang common factor nila is very good. We have x squared. Ngayon, ipa-factor out natin. Pag sinabing factor out, gagawa po tayo ng isa pang parenthesis dito. Ayan. Na kung saan, inilabas lang natin, kaya factor out, inilabas lang natin yung common, which is our x squared. Mapapansin natin, class, okay? Dito sa ginawa natin kanina, ang natira na lang ay isang x. Kaya po, ang gagawin po natin dito, isang x po dito. Gets nyo? Okay? Kasi po, isa lang po yung x na natira dito sa kanya. Ito na siya. Ang ibig sabihin yan, okay, pag minultiply po natin itong dalawang to, ang maging sagot natin, x cube. Dalawang x, saka isang x, ilan na lahat ng x natin? 3. So, we have x cube. I hope nasundan yan. Okay. Next naman, nung tinanggal natin dalawang x dito kanina, anong natira dito sa 2x squared? Ang sagot natin ay 2. Okay? So, 2 na lang kasi ang natira doon. So, pwede tayo maglagay dito ng 2. Ulitin ko, 2 na lang po ang natira nung tayo ay nagtanggal ng dalawang x. Ang common factor. So, ang natira na lang, 2 na lang. Okay? Itong part na to. Kaya yun po ilalagay natin dito. Ang ibig sabihin yan, okay? X squared times 2, ang sagot natin is 2x squared. Kaya pala, sir, ganun. Opo, ganun lang kasimple yun. Okay? So, take note, mahalaga yung ating sign sa gitna ng mga terms. Okay? So, hindi pwedeng x2 lang. Mapapansin natin ito ay minus. Kokopyahin nyo lang po yung minus. So, maglalagay lang tayo dito ng minus. Okay? I hope nasundan po yun. Okay? So, ngayon, sana malinaw na po itong part na to. Pwede ko na po itong burahin. Okay? So, punta tayo sa next one. Sa ating next part, yung ating x minus 2, pwede ko naman siyang ilagay yan eh. Yung dito, pwede kong ilagay na, ayan. Ayan, tignan nyo, ilalagay ko muna ha. Okay, ayan. Negative x plus 2. Kaya lang kapag ginawa ko yan, class, ang isa sa kasi sa dahilan ng ating factoring by grouping, maghanap tayo ng common binomial factor. Ang ibig sabihin nun, maghanap tayo ng parehong nasa loob ng parenthesis na terms, na kung saan, yun po ang ipapactor out natin para maging simple na lang yung problema natin. Yun ang goal ng factoring by grouping. So ngayon, paano natin gagawin to? Sir, magkaiba sila. Okay. Dahil magkaiba sila, pero malapit na sila, muntik na. Ibig sabihin muntik na, malapit na sanang tapos na yung problem natin. Okay. Dahil magkaiba po sila ng sign, ang ibig sabihin niyan, gagawa tayo ng paraan para maging magkatulad silang dalawa. As in, parehong-pareho. Ang pinagkaiba lang naman ito, negative yung x dito, positive naman sa kabila. Then sa kabila ay positive 2, sa other one naman, negative 2. Okay? So, madali lang gawan ng paraan yan. Ang gagawin lang naman natin, maglalagay tayo dito sa unahan ng ating pangalawang factor, yung dulo na to, ng number na negative 1. Ayun. So, ano lang gagawin natin? Maglalagay tayo dito ng negative 1. Kasi pag may negative 1 yan, katulad ng ilalagay ko, maglalagay ako dito ng negative 1. Okay? Ayan, negative 1. Ang magiging labas ngayon sa part na to, ganito yan eh. Ayan, ikulayan natin ng iba to. Okay, ibalik natin yung negative x plus 2. Ang maging labas niyan kasi, class, kapag tinuloy natin tong part na to, sagutan natin tong part na to, okay? Ang sagot dyan is what? Isang buo na lang siya, okay? Na kung saan ang mangyayari, yung negative 1, pag minultiply natin sa negative x,
Okay? Multiply natin ng ganyan yan. Distributive property. Okay? Ulitin ko, negative 1 times negative x. Ang sagot natin doon is what? Very good. The answer for that is equal to positive x. O, diba? Okay. So, ulitin ko, negative 1 times negative x, the answer is positive x. And then after that, negative 1 naman times positive 2, itong dalawa, ang sagot naman natin dyan is negative 2. Very good. So again, nung naglagay tayo dito ng negative 1 sa ating unahan, nagkaroon po tayo dito ng pagpapalit ng sign ng mga terms. So paano pala magpalit lang ng sign kung sign lang ang problema natin? Magmo-multiply lang po tayo ng negative 1. Okay, I hope nasundan po yon. Okay, so pag di nyo naman nasundan, ay pwede nyo pong i-rewind yung video na to. Okay, so again, our answer for this whole na binubilugan ko na to is equal to the quantity x minus 2. Okay? So, ganun po yun. Pero syempre, ilalagay pa rin natin yung negative 1 sa unahan. Ito po yung negative 1 natin. Tapos, ito po yung ating x square. At ito naman po, ikokopyahin ko lang yung ating x minus 2. Ayan. Ayan. Kung mapapansin natin, ang nangyari dyan, okay? So, nagkaroon tayo ng tinatawag na binomial factor. Common, pareho silang mayroon. Common binomial factor. Kanina, common monomial factor to kasi one term. Ngayon naman, common binomial kasi dalawang terms po ang ating common. Okay? So, pwede nating ilabas yung ating x minus 2. Kahit yun ang unahin, okay lang. Maging dalawang factors na lang to class. Dalawa na lang. Okay? Na kung saan ang gagawin natin, yung una, okay, yung kanyang common binomial factor which is x minus 2. At yung pangalawa naman ay x square minus 1. Kinuha lang natin to na magkasunod. Yung x square at yung minus 1, pagsasamahin lang natin sa iisang quantity or isang factor. Again, this is x square, then minus 1. Kokopyahin lang po natin yung x square minus 1. Pwede po ba sir na unang x square minus 1 nagkapalit ng pwesto at ito yung pangalawa? Pwede rin po. Okay. So ngayon, ito na po yung ating factors para dun sa ating problem kanina. Ito, yung buong yan. So pag pinactor natin siya, x minus 2 times x square minus 1. Okay. So bumalik tayo sa ating ilagay kanina. Okay. So ang ilalagay po natin dito class is x minus 2. Yun muna kukunin natin. Okay. Ilalagay ko po siya dito, itong sa part na to. So, gagawin ko siyang x minus 2. Very good. Ayan. So, nakakailan na tayo? Nakakadalawa na tayo. Ayan. 1, 2. Nakuha na natin ang x minus 2. Ang focus na lang natin yung x square minus 1. Ilan pa ba yung kulang natin dito? Di ba dalawa pa? Okay. So, ibig sabihin yan, ipapactor pa natin to. Okay. Sir, ang tagal pala niyan. Oh, madali lang to, tiyagaan lang. Lalo pag baguhan ka pa lang. Pero pag nasanay ka na, madali na. Okay? Kaya ako tumatagal kahit pa paano, I am trying my best para naman ipaliwanag ng detalyado. Pero pag nasanay ka na at hindi ka nagsasalita katulad ko, pwede naman tuloy-tuloy ka na sa pagsosolve at madali mo nang masosolve. Okay? So, ang gagawin natin, kukunin natin dalawang factors na to. Okay? Paano natin kukunin o saan natin kukunin yan? Dito sa ating x square minus 1. Mapapansin natin itong ating factor ay parehong ma-square root ang first term saka ang ating last term. Yan po yung tinatawag sa inyo ng grade 7 kayo, okay? Na tinatawag na sum and difference of two squares. Okay, no? May square root po ito, may square root to. Okay, no? Pag mayroon pong square root yung dalawa, square silang dalawa, two squares, ang maging sagot natin dyan ay ito, sum and difference of the square roots. Okay. So, anong gagawin natin? Kukunin natin ang square root ng x square, which is very good. Madali lang. X, ang sagot, because x times x is equal to x square. Again, anong square root ng ating x square? Ang sagot mo ay x. Kasi x times x, ang sagot natin ay x square. Sana nasundan po yun. Okay? So, next one, yung 1 naman. Punta tayo sa 1 natin. Itong nasa dulo. Siyempre, anong square root ng 1? Very good, napakadali. 1
Because 1 times 1 is equal to 1. Okay, very good. So, alam natin, mapapasin mo, madali lang to. X times x, pag chinek mo yung sagot mo, x square. Then, positive times negative, ang sagot mo, negative. Then, 1 times 1, ang sagot natin, 1. Ibig sabihin nun, ito na po siya yung dalawang yan. Yan pong dalawang yan, ang para doon sa x square minus 1. Itong buong to. Okay. So, itong dalawang factors na to ay pwede na nating idugtong doon sa ating original problem kanina. Ano uli yun? Tandaan natin, x plus 1, x minus 1. So, isusulat natin dito, x plus 1, okay, at x minus 1. Okay. So, ayun, natapos din yung ating factoring. Okay. So, madali na. Ngayon, sa bandang dulo, lalaroin mo na lang. Okay? Ang ibig sabihin niyan, pagsasamahin mo kung anong pwedeng pagsamahin para magkaroon ka ng tinatawag na multiplicity. Madali mong ma-detect yung multiplicity. Okay? So, ngayon, ano po ba yung pareho sa apat na factors na yan? By the way, pag minultiply nyo pala itong apat na to, syempre ang lalabas na sagot dyan yung ating original polynomial. Pwede i-multiply yan gamit yung pinag-aralan ng grade 7. Okay? So, ngayon, ito, mayroon pong dalawa magkapareho dyan. Ang magkapareho po dyan ay yung ating very good. Yung ating x minus 1. Ito po siya. Ayan. So, yung x minus 1 natin, yan po yung pareho. So, anong gagawin natin? Pag-iisahin lang natin yan. Buburahin ko yung isang x minus 1, katulad nito. Ayan. Pag nabura ko po siya, saan ko ilalagay isang x minus 1? Dito ko po siya ilalagay sa kaunahan na kung saan maglalagay ako dito ng exponent na 2. Ibig sabihin yan, multiplicity 2. Ibig sabihin yan, nagkaroon po tayo dito ng dalawang x minus 1 para sa first factor. Okay? At alam niyo na yung gagawin nyo para sa part na yan. So, pwede na po natin burahin itong mga sobrang to. Ayan. So, mayroon po tayo dito x minus 1, quantity square. Very good. Multiply by quantity x. Ayun lang dito kayo na, minus 2. Okay? Totoo nga bang minus yun? Nabura na yun. Check nga natin kanina. Baka magkamali tayo. Ayan. Ano po ba yun? Ito po siya. Okay? Ito po yung x minus 2 natin. And then the other one is x plus 1. Okay? Or the quantity x plus 1. At sa pamagitan ng mga yan, makukuha natin yung tinatawag nating x-intercept na mahalaga sa pag-graph. So, tatandaan natin, kapag kinuha yung mga x-intercept and y-intercept, mas madaling kunin ang x-intercept kapag naka-factored form at yung y-intercept naman kapag naka-standard form. Ayan. So, tatandaan po yan. That's all for this. Thank you.